Ako si Jake, 24 na taong gulang, noong 1983 sa isang maliit na baryo sa Samar. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makatulog ng mahimbing kapag naalala ko ang gabing iyon. Mula pa noong unang balita na bumalik si Jubin sa baryo pagkatapos ng 7 taon, may kakaiba na akong nararamdaman. Parang may malamig na hangin na humahaplo sa likod ko tuwing binabanggit ang pangalan niya. Pero pinilit kong huwag pansinin. Siya ang matalik kong kaibigan mula pa elementarya. Magkasama kami sa pag-aaral, sa pagsasaka, sa mga larong basketball, sa mga gabing nagpupuyat sa ilog habang nagkukwento tungkol sa mga pangarap namin. Siya ang tipo ng kaibigan na handang umalalay kahit anong oras. Kaya nung sabihin ng dating kaklase na nandito na raw siya kasama ang kanyang ama at ina, pinilit kong magsaya. Noong unang bisis naming magkita sa plaza, agad niya nakakatakot ang unang ngiti niya. Masyadong malawak ang bibig niya, parang hindi natural. Ang mga mata niya ay madilim at parang walang buhay. Pero may kakaibang ningning kapag tumitingin siya sa akin. "Paring Jake, matagal na nating hindi nagkita," sabi niya habang yakap ako ng mahigpit. Ramdam ko ang lamig ng katawan niya kahit mainit na ang araw. Parang yakap ng patay. "Oo nga pare, tara, kwentuhan tayo," sagot ko. Pero may kakaibang takot na sa dibdib ko na hindi ko may paliwanag. Sa mga sumunod na araw, siya mismo ang laging nag-aaya na magkita kami. Tuwing magkasama kami, parang may mga mata na nakatingin sa amin mula sa gilid ng gubat. Minsan, kapag tumatawa siya, parang may iko ang tawa niya na hindi galing sa isang tao lang. Parang may ibang nilalang na sumasabay sa kanya. Pero pinipilit ko pa rin ang sarili ko. Kaibigan ko to mula pagkabata. Paulit-ulit ko sa isip ko. Biyernes ng gabi, ginalaan niya ako sa kanilang bahay sa gitna ng kabundukan. Habang naglalakad kami sa makapal na gubat, sobrang tahimik na parang patay na ang buong paligid. Walang kahit na anong tunog ang maririnig mo. Walang hangin, tanging ang yapak namin at ang malalim na paghinga ni Jubin ang maririnig. Paminsan-minsan, parang may sumusunod sa amin na anino sa likod ng mga puno. Pagdating sa bahay, mukha itong normal. Maliwanag ang ilaw mula sa lampara. Maayos ang bakuran. Pero may mabigat na hangin na parang pinipigilan kang huminga. Sinalubong ako ni Mang Rudy at Aling Rosa. Ngumiti sila. At doon na talaga ako natakot ng husto. Ang ngiti nila ay kapareho ni Jubin. Masyadong malawak, halos hanggang tenga. At ang mga mata nila ay parang nagliliwanag ng bahagya sa dilim ng gabi. "Maligayang pagdating, anak," sabi ni Aling Rosa, matamis na boses. Pero parang may gutom sa likod nito. Naghanda sila ng maraming putahe. Litson kawali na sobrang duguan pa. Sinigang na baboy na mainam ang amoy. At sariwang isda na parang bagong huli. Nagsimula ang inuman. Matagal kami nagkukwentuhan ni Jubin. Naalala namin ang mga guro na laging galit sa amin noon. Ang championship na napanalunan namin sa basketball. Ang mga gabi naglalakad kami pauwi mula sa bayan habang lasing. At ang mga pangarap namin noon na maging mayaman. Tumatawa kami ng malakas. Pero sa bawat tawa,
lalong lumalakas ang tibok ng puso ko. Pansin ko na habang umiinom si Jubin, parang hindi siya nalalasing. Ang mga magulang niya naman ay laging nakatingin sa akin ng matagal. Parang tinitimbang ako. 3, 4, 5 na ang buting naubos. Sobrang lasing na ako noon. Gusto ko nang umuwi, pero paulit-ulit na lang akong pinigilan. Huwag na pare, mapanganib ang daan sa gubat. Maraming masasamang nilalang sa gubat, sabi ni Jubin habang pangiti pa rin ng malawak. Ang ngiti niya ay hindi na umabot sa mga mata. Pumayag ako na doon na matulog. Dinala nila ako sa isang silid sa likod ng bahay. Bago ako humiga, ininom ko ng palihim ang langis na dala ko mula sa lola ko. Proteksyon ito laban sa masasamang espiritu at nilalang. Yan ang bilin ni lola noon. Nahiga ako, pero hindi ako tuluyang nakatulog. Parang may mabigat na presensya sa kwarto. Bandang hating gabi, bigla akong nagising dahil sa mga bulong sa labas. Sariwa at malusog ang laman niya. Mainam para sa ating gutom sa susunod na linggo. Bulong ni Aling Rosa. Huwag muna, kaibigan pa rin ni Jubin, sagot ni Mang Rode. Hindi na ako makahinga ng maayos. Dahan-dahan akong bumangon. Kinuha ang bote ng langis at ang maliit na itak na dala ko. Dahan-dahang binuksan ko ang pinto. Pero paglabas ko, nakatayo na silang 3 sa harapan ko. Si Mang Rode at Aling Rosa ay hindi na tao. Papula-pula ang mga mata nila. Mahaba at matutulis ang mga pangil. At ang mga kuko ay parang patalim na handang kumalmot. Si Jubin naman ay nasa likod, nakayuko at parang pinipigilan ang sarili. Pare, bakit siya gising? Tanong ni Jubin. Pero ang boses niya ay parang may 2 nilalang na nagsasalita ng sabay. Bigla silang sumugod. Tumakbo ako palabas ng bahay. Buhay ko ang nakasalalay. Narinig ko ang mabilis at mabibigat na yapak nila sa likod ko. Jake, huwag kang tumakbo. Kaibigan kita, sigaw ni Jubin. Pero ang boses niya ay unti-unting nagiging halimaw, matalim, gutom at puno ng galit. Tumakbo ako sa madilim na gubat. Ang mga sanga ay parang sinasadyang umahampas sa mukha at katawan ko. Nadulas ako sa putik at basa ng mga dahon. Pero mabilis akong bumangon. Ang hininga ko ay parang sasabog na ang dibdib. Sa likod ko, naririnig ko ang tunog ng mga pakpak na lumalabas. Ang paghampas ng mga paa sa lupa at ang ungol na parang gutom na hayop. Isang beses nararamdaman ko pa ang mainit na hininga sa batok ko. Parang malapit na silang sumalo sa akin. Jake, halika na. Gutom na kami. Bulong ni Aling Rosa na parang nasa likod ko mismo ng tainga ko. Ibinato ko ang langis ko sa likod nang hindi tumitingin. Narinig ko ang matinding sigaw nila na parang nasunog ang katawan. Pero hindi sila tumigil. Patuloy pa rin silang sumusunod. Tumakbo ako ng tumakbo. Hindi ko na alam kung ilang kilometro na ang nalakbay ko. Ang mga paa ko ay duguan na dahil sa mga tinik at bato. Ang katawan ko naman ay sumasakit na. Pero ang takot ang nagbibigay sa akin ng lakas. Sa isip ko, paulit-ulit kong sinasabi, hindi pa ako mamamatay dito. At sa wakas, nakita ko ang ilaw mula sa baryo.
Ngunit tumakbo pa rin ako hanggang sa makarating sa bahay namin. Pagpasok ko, gising na gising ang buong pamilya dahil sa ingay ko. Ikinuwento ko ang lahat habang nanginginig at umiiyak. Kinabukasan, natipon ang mga tao sa baryo kasama ang isang kilalang albularyo. Pagkatapos ng ilang araw ng paghahanap, may napatay na aswang sa bundok. Si Mang Rudy. Sinunog nila ang bahay ni na Jubin para hindi na sila makabalik. Si Jubin naman at Aling Rosa ay hindi na nakita. Pero hanggang ngayon, kapag tahimik ang gabi at walang hangin, naririnig ko pa rin sa malayo ang mabilis na yapak at ang gutom na ungol na parang hinahanap pa rin ako. At minsan, sa panaginip ko, nakikita ko pa rin ang malawak ng ngiti ni Jubin